Isa po ulit magandang umaga sa atin lahat mga kapatid, people of the Lord. Tayo pong lahat ay narito po sa unang araw ng linggo upang mag-aral po ng kanyang salita. Kumusta po kayo? At ang ating pong topic na pag-aaralan is about walking in the light. At matatagpuan po natin yan sa 1 John chapter 1 and chapter 2. Ang writer po ng 1 John ay walang iba kundi si John, the beloved disciple of the Lord. So siya po yung sumulat ng ika-4 na gospel ng Panginoon, ang Book of John. Siya po ang sumulat and writer po ng 1 John, 2 John, 3 John, and also siya po yung pinagpakitaan ng Panginoon ng kanya po mga visions or kapahayagan concerning sa mangyayari po sa inaharap or the revelation. So, siya rin po yung nagsulat po ng Book of Revelation. Kaya po, dito po sa aklat po na sinulat po ni John, 1 John, 2 John, and 3 John, ay marami po tayong aral na makukuha regarding po sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. At napakaganda po ng binigay po sa kanya ng Holy Spirit para isulat po para sa ating mga mananampalataya. Bago po tayo magsimula, ay tayo muna po ay saglit na manalangin. Salamat po, aming Ama, aming Panginoon Hesus Kristo at Banal na Espiritu. You are the all-knowing, the all-powerful, and the always present God. Salamat po sa inyong kabutihan at katapatan po sa amin at kabanalan niyo po, Panginoon. Lumalapit po kami at mapakumbaba po sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patawad po, kaya po ng pagpapatawad po namin sa mga nagkakasala po sa amin. At linisin niyo po kami ng banal na dugo. Ikaw po, Banal na Espiritu, amin po maging tagapagturo. Teach us and remind us of everything, Panginoon, na sinasabi niyo po sa amin. Rely sa inyong pong power. Rely po, Panginoon, sa inyong pong kapangyarihan. Kumilos po, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy na po kami kausapin mula po sa inyong banal na salita. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon Hesus Kristo. Amen. Sa pasimula pa lang po ng sulat po ni John the Beloved sa 1 John, ay kanya na po ipinakilala kung sino po siya at kung sino po sila sa kanilang mga sinusulatan. At nakikita po natin dito na they were the witnesses of the Lord Jesus Christ. Kaya po makikita po natin dito kung ano po yung purpose, kung bakit po nila ito isinulat, bakit po nila ipinapahayag ang aklat po nito. Simula po tayo sa 1 John chapter 1 verses 1 to 3. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Makikita po natin dito sa talata po na ating binasa na pinapakilala po ni John that they were the witnesses of Christ. Sila po mismo yung directly po na nakakita, nakarinig, na kanilang napagmasdan at nahawakan ang Panginoong Kristo.
At narito po yung purpose kung bakit po niya sinulat ito pong kanyang aklat. At matatagpuan po natin yan sa chapter 1 ng verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Napakalino po nung sinabi po ni John na ipinapahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang kayo man din ay makapag-isa sa aming pakikipag-isa sa Ama at sa Kanyang Anak na ang Panginoong Jesucristo, at upang malubos ang aming kagalakan. Napakaganda po ng purpose po kung bakit po ito sinulat ni John. So that the people or the recipient ay magkameron din po ng pakikipag-isa sa Ama at sa Panginoong Jesucristo. Notice po dito sa kanya pong sinulat sa 1 John, 2 John, and 3 John, yung pagkakapareho po ng kanyang sinulat po doon sa 4th Gospel po ng Book of John. Like po yung mga words na eternal life, nabanggit po niya yung doon sa Book of John, remain in Christ, nabanggit po niya yun, at saka yung new commandment, nabanggit din po niya yung sa John. Even yung mga phrases po, like po yung our joy will be complete and walking in the light. So since siya po kasi yung ginamit po ng Banal na Espiritu, isulat po yung Book of John, itong 1st, 2nd, and 3rd John ay may similarity po yung kanya pong pagsusulat. Even po yung pagsisimula po niya sa Book of John at dito po sa 1st John ay talaga mayroon pong similarity. Sa Book of John ay sinabi po niya na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinasabi po niya doon, pinasimulan niya na ang salita ay ang Diyos. Dito din po sa 1 John ay sinabi po niya na that which was from the beginning, which we have heard, we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. At pinasimulan din po niya bilang pagpapakilala po na ang Panginoong Jesucristo po ay yung salita na nagbibigay buhay, or yung the word of life. So halos talagang meron pong pagkakaparehas po yung kanya pong pagsusulat. But our topic po is about walking in the light. So parang nagustuhan ko rin po siya na gawing isang parang series or sunod-sunod po na topic na about dito po sa ating topic ngayon, walking in the light. Next po is walking in the truth, and the third one is walking in love, na common po niya nababanggit dito po sa 1 John hanggang sa 3 John. At ito nga po yung purpose po ni na John the Beloved, na siya rin po yung tinutukoy po ng Panginoon, by the way, sa John chapter 21 verse 7, nung sinabi po doon na the disciple whom Jesus loved, ay wala pong iba kung hindi po si John po yun. Kaya po ang kanya pong purpose ay upang ipahayag ang kanilang nakita at narinig concerning po doon po sa salita na nagbibigay buhay, concerning the Lord Jesus Christ, upang sila man din po ay magkameron ng pakikipag-isa or fellowship sa Ama at sa kanyang anak na Panginoong Jesucristo. Dahil ang mga kausap po niya dito ay iba't ibang klase ng tao na meron pong iba't ibang point of view or pananaw sa buhay. Kaya po mapapansin po natin dito na from chapter 1 hanggang chapter 2 ay 4 times na pong nabanggit yung word na claim. Dahil marami pong nagke-claim sa kanila. They are claiming na wala silang kasalanan. They are claiming na hindi sila nagkasala. They are claiming na sila po ay nasa Panginoon. So, marami po silang kine-claim. And John was telling them the truth about
sa kanyang nakita at narinig mula po sa Panginoong Jesucristo. At totoo po yan sa ating buhay na sometimes marami po tayong nami-meet ng mga tao na nagkiklaim na sila ay nasa Panginoon, na sila ay nakakilala sa Panginoon, pero iba po doon sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya yun po yung purpose po din ni John kung bakit po niya ito sinulat. So, dito po ay makikita po natin na para naging conclusion po ni John sa chapter 2 verse 6 nung sabihin po niya na this is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Na naging conclusion po niya na dito po natin yung papatunayan kung talagang tayo ay sa Kanya. Sabi po niya sa Tagalog ay ang sino mang nagsasabi na nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Na ito na po yung naging conclusion ni John dahil meron po mga nagsasabi sa beginning chapter po ng 1 John chapter 2. Basahin po natin from 3 hanggang 5. Kung babasahin po sa inyo. We know that we have come to know Him if we obey His commands. Nalalaman daw natin na nakikilala natin ang Panginoon kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. The man who says, I know Him but does not do what He commands is a liar and the truth is not in him. Ang tao daw po nagsasabi na kilala niya ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang ipinag-uutos. Ang tao daw po yun ay sinungaling at wala siya sa katotohanan. Kaya po sinabi po ni John, but if anyone who obeys His word, God's love is truly made complete in Him. Kung sino man ang sumusunod sa kanya pong mga salita, ay ang pagmamahal ng Diyos ay nagiging kompleto or wagas po sa buhay po ng taong yun. Nabanggit din po niya yung sa sinulat po niya sa Book of John. Kaya po naging conclusion po ito ni John. Nung sabihin po niya na ang sino mang nagsasabi na nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Yun na po yung naging conclusion niya dyan. Kung talagang sinasabi natin na kilala natin ng Diyos, dapat tayo sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. At meron po itong mga benefits. At sinabi na nga po niya na kung talagang sinasabi natin na totoong tayo ay sa kanya, we must walk as Jesus did. Kaya po, ito pong topic na to ay talagang strike din sa aking puso dahil alam po natin na sa mundong ito ay napakahirap po na mamuhay bilang isang Kristiyano, bilang isang disciple po ng ating Panginoong Jesucristo. Talagang marami po mga battle, marami mga struggle, maraming mga temptation. Talaga pong kaya tinuturo po sa atin dito na talagang tayo po ay sumunod sa Panginoong Jesucristo and we must walk in the light. We must walk in the truth. We must walk in love. And we must walk as Jesus did. At po yun ay pinakita po ng Panginoong Jesucristo. Nakita po at narinig po yun ni John the Beloved sa Panginoong Jesucristo. At siya po yung ating greatest model. At dito rin po ay matututunan po natin sa pag-aaral po natin ito yung iba't iba pong names and titles of the Lord Jesus Christ. Kababanggit po natin dito yung the Word of Life. Siya po yung salitang nagbibigay buhay. He is the light.
the great light, the true light. So marami pong names and titles po tungkol po sa Panginoong Kristo. At sa kadugtong po ng ating pong binanggit kanina, yung purpose po ng pagkakasulat po ni John the Beloved po ng aklat po na ito ay upang ipahayag din po nila yung kanilang nakita at narinig. At ito po yung kanilang mga nakita at narinig po. Simulan po natin sa 1 John chapter 1 verse 5. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Napakaganda po na tinuro po ng Panginoong Hesukristo sa kanilang mga alagad ng Panginoon na ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Sa Genesis pa lang po ay nakikita po natin chapter 1 hanggang verses 1 hanggang 5 ay makita po natin doon na ang Diyos po ay nalugod sa kanyang pagkakalikha ng liwanag. At kaya po niya sineparate ang liwanag at ang dilim. At sabi po doon ay He saw that the light was good. Dahil ang Diyos din po ang lumikha ng liwanag. Actually, yun po yung kanyang unang sinabi na let there be light. Kaya po ang Diyos ay nalulugod po sa liwanag. And tayo po mga tao na nag-claim na tayo po ay may fellowship or may pakikipag-isa sa ating Panginoon. Ngunit lumalakad naman sa kadiliman ay sabi po ng 1 John chapter 1 verse 6 ay kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Tayo daw po ay nagsisinungaling at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kung kine-claim po natin na meron tayong fellowship sa Panginoong Kristo, and yet we walk in darkness, tayo ay nasa kadiliman, ay tayo po ay nagsisinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Sapagkat ang sino man na meron pakikipag-isa or may pakikiisa or may fellowship sa ating Panginoong Kristo ay must walk in the light. Sabi nga po ng Juan chapter 8 verse 12 na sinulat din po ni John na narinig din po niya sa Panginoon. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. And this is the truth, na ang ating Panginoong Kristo ay ang light of the world. He is the light of the world. At ang sino mang sumusunod sa Panginoong Kristo ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Napakaganda pong katotohanan ito ng ating pong kakilala, ating pong sampalatayanan, at tayo po ay sumunod sa Panginoong Kristo, nagkameron po ng liwanag ang ating buhay na parang yung una pong pagkakakreate ng Diyos sa Genesis chapter 1 na ang mundo po ay walang hugis at kadiliman ang bumabalot, ngunit nung sinabi po ng Diyos ng let there be light, siya po ay naligod sa liwanag at hiniwalay po niya ang liwanag at ang dilim. Ganun po tayo mga lumalakad po sa ating Panginoong Kristo, sumusunod sa Kanya. Tayo po ay binibigyan niya ng ilaw. Tayo po ay nagkakameron po ng ilaw ang ating buhay, ng kaliwanagan, at hindi tayo lalakad sa kadiliman. Kaya po sinasabi po niya na kung tayo po ay nagke-claim na tayo ay merong fellowship or pakikipag-isa sa Panginoong Kristo, kailangan nyo po ay nakikita po sa ating buhay. Kaya nga po, talagang mabigat na po yung sinabi po ni John sa chapter 2 verse 6 na if we claim that sabi po niya doon sa kanyang salita na this is how we know we are in Him.
Sa Tagalog po, dito natin malalaman kung talagang tayo ay sa Kanya o nasa Kanya. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Kung sino man ang nagsasabing siya ay sa Diyos, ay dapat lumakad kagaya ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung katotohanan po sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Kaya po, napakaganda naman po ng benefits po if we walk in the light and not in darkness. Lagi po natin alalahanin ito na tayo pong nasa Panginoon na ay lumalakad po dapat sa liwanag. Sabi po dito ay sa verse 7 ng 1 John chapter 1, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, ito po ay ang Panginoong Jesucristo na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Meron po itong benefits po sa atin na kung tayo po ay lumalakad ayon sa liwanag ng Panginoon, kagaya po ng Panginoon nasa liwanag, meron po, tayo po ay nililinis ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga po dito rin po ay meron din po siya mga tao po na kinakausap in general na may mga tao po na nagke-claim na sila po ay walang kasalanan, may mga tao po na nagke-claim na sila po ay hindi nagkasala, kaya po kinokorek po sila dyan. Makikita po natin yan dito sa 1 John chapter 1 verses 8 hanggang 10. Ito po ipatungkol doon sa mga tao na nagke-claim po na kasi sinabi po niya na tayo po ay nililinis ng dugo ng Panginoong Jesucristo kapag tayo po ay lumalakad sa liwanag. At meron po mga tao na nagke-claim na wala silang kasalanan, hindi sila nagkasala, ngunit mali yun. Hindi yun ang katotohanan. Ito po yung katotohanan na sinasabi po ni John. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. That is the truth sa ating mga tao. Hindi po natin pwedeng i-claim o walang sino man ang pwedeng mag-claim na siya po ay walang kasalanan. Dahil sabi po ng Biblia, tayo po ay tatawaging sinungaling. Sapagkat kung tayo nga po nagkasala, ay pwede naman tayo humingi ng tawad sa ating Diyos. Sapagkat, sabi nga po dito, ang Diyos po ay tapat at matuwid at lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. At kung sinasabi natin na tayo ay hindi nagkasala, ay wala, tayo po ay ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kung bakit po ito sinabi po ni John, dahil may mga tao nga po may iba't ibang pananaw sa kanilang buhay. At iba po kasi ang ibig sabihin po ng kasala, iba po ang nagpapatuloy sa pagkakasala, at iba naman po ang sinasadya ang pagkakasala. At yung pong medyo bibigyan po ng konting paliwanag po yung tayo po ay nagkakasala, iba po yun sa nagpapatuloy sa pagkakasala, at iba po naman yun sa sinasadya ang pagkakasala. At lahat po yun ay matatagpuan po natin sa may mga katapat pong talata sa Biblia. Ang reason po kung bakit po sinabi po yun ni John ay to walk in the light ay para ang mga tao po na kanyang sinulatan ay huwag magkasala. Pero sinabi po niya, ngunit kung kayo ay magkakasala, sabi niya, meron tayong defender, the Lord Jesus Christ, the righteous one,
Ang ganda po ng sinabi po ni, ni John na hindi po ito pagtotolerate sa atin na tayo ay gumawa ng kasalanan. Kundi sinasabi po niya na kaya ko nga po ito sunod para hindi kayo magkasala. Pero kung sakali man ay tayo ay magkasala, meron tayong tagapagtanggol, ang Panginoong Jesucristo. Ito po yung sabi po ni John po sa chapter 2, verses 1 to 2. Mga anak, isinusulat po ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. He is the righteous one. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. Siya po yung naging handog sa tinutukoy po sa Hebreo. Siya po yung naging sacrificial lamb bilang kapatawaran ng ating mga kasalanan at lahat ng kasalanan ng mga tao. Ang kinakailangan lang po natin, yung sinasabi nga po sa 1 John chapter 1, ay tayo po ay ipahayag sa Diyos at tayo rin po ay magsisi, tumalikod, at sumunod po sa Panginoon. Meron po tayong kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sabi po ng 1 John chapter 2, verse 12. I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Sinasabi po niya doon sa kanyang mga sinulatan na tinatawag po niya, dear children, mga minamahal kong anak, na gusto kong sabihin sa inyo na your sins have been forgiven on account of His name because of the name of the Lord Jesus Christ. He is our defender, the righteous one sa ating Father. At iba naman po ito na sa kaya ito po ang sinasabi po ni John na kapag tayo po ay magkakasala, kaya nga sabi niya, ang gusto niya ay huwag tayong magkasala. Ngunit kung sino man sa atin na magkasala, ay meron tayong defender. Yun po yung ating katatayuan na tayo po mga tao ay nagkakasala. Kahit Kristiyano tayo o mananampalataya po tayo. Ngunit iba po ito dun sa tinutukoy po niya sa mga next chapters na nagpapatuloy sa pagkakasala. At iba rin po yung tinutukoy po ng Hebreo na deliberately keep on sinning. Makikita po natin ito sa 1 John chapter 3, verse 6. Basahin ko po sa inyo. Ito po yung tungkol naman po sa pagpapatuloy sa kasalanan. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has neither seen Him or known Him. Wala daw po na namumuhay sa Kanya ang nagpapatuloy sa pagkakasala. Iba po yun sa nagkakamali o nagkakasala. Iba po yung nagpapatuloy sa pagkakasala na kahit anong pangaral natin, kahit anong sabihin natin, ay hindi po nakikinig, hindi tumatalikod, hindi nagre-repent, hindi nag-ask ng forgiveness. At ito po yung sinasabi po ni John na no one who lives in Him keeps on sinning. At nakikita po natin, hindi po nagtotolerate si John. And no one who continues to sin has neither seen Him or known Him. Wala raw pong nagpapatuloy sa pagkakasala na makakapagsabi na nakita niya ang Diyos at kilala niya ang Diyos. And that's the truth. Iba't iba po kasi ang point of view or pananaw ng mga tao. At totoo po yan, may makakasalamuha po tayo mga ganyan mga tao na ganoon po ang nagiging buhay. Kaya po napakaganda po na tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Panginoon upang malaman natin yung kanyang kalooban. Next po, sa 1 John chapter 3 verse 9 ay
Sinabi din po dito ni John the Beloved, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remain in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Actually, yung born again po ay nabanggit po yun ni John the Beloved sa kanya rin pong fourth gospel. At dito naman po sa kanyang first, second, or third John ay ang kanyang common word na nagagamit ay born of God. Sinabi naman po niya dito na no one who is born of God keeps on sinning. Na tayo po mga naging anak ng Diyos ay sabi po niya doon, buksan po natin saglit, no? Sa John chapter 1. Sinabi po niya ito. John chapter 1, verse 12 hanggang 13. Yet, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Sa Tagalog po ay napakaganda rin po. First John chapter 1 verses 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Napakaganda po na tayo po ay magsimula. Ang mga tao po dito ay pinapatotohanan po ni John the Baptist. Siya naman po ay yung witnesses, o siya po yung witness to that great light. Doon sa ilaw na paparating ang Panginoong Kristo, ay sinabi po ito na sino man po tumanggap at sumampalataya doon sa ilaw o sa Panginoong Kristo mismo na Mesaya o Kristo o tagapagligtas doon namumuhay po sila doon ay binibigay niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi po ito dahil sa kagagawan ng tao o kagustuhan po natin, kundi dahil po sa kalooban ng ating Diyos. So kaya po pinaalalahanan po tayo dito John naman po, sa first John na no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Meron po tayong God's seed na nag-remain sa atin. At yung seed po na yon is no other than the Word of God na tinutukoy po sa parable of the sower. Na tayo pong born of God or children of God ay hindi po makakapagpatuloy sa pagkakasala sapagkat nasa atin po yung salita ng Diyos. Sabi nga po ni David na I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. Kaya po napakahalaga po na salita ng Diyos. At yun po yung katotohanan na hindi po tinotolerate po ni John dito yung na tayo po ng mga Kristyano, mananampalataya, disciple, ay magpatuloy po sa pagkakasala. At dahil alam po natin yung katotohanan. Ito naman po yung tungkol sa mga sinasadya ang pagkakasala. Matatagpuan po natin yan sa Hebreo chapter 10 verse 26 to 30. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa
ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at naglalagablab na apoy na tumutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumalabag sa kautusan ni Moises, batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kaabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpapatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, at lumait sa mapagpalang Espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kung makikita po natin dito sa verses po na ito po ay mga tao po na nalaman at tinanggap ang katotohanan. Hindi po sila mga unbelievers. Sila po ay mga believers na nalaman nila at tinanggap nila ang katotohanan. Ngunit sinasadya po ang pagkakasala. Ang sabi po dito ng Panginoon ay wala na pong hain na maihahandog pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At napakabigat po, napakahirap po na sinabi po dito na ang sasapitin po ay ang naghihintay sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Dahil alam po natin na tayo po minsan, nung hindi pa po tayo mananampalataya, ay we were once an enemy of God because of our sins. At ang yun po talaga yung naghihiwalay sa atin, sa ating Panginoon. Kaya po, dito po ay kung sasadyain po ng isang taong mananampalataya ang ganitong mga bagay, ay nakakalungkot po yung sasapitin po mula po sa Diyos. At kaya nga po, sinabi po dito na hinilimbawa po ng writer ng Hebreo na kung noon nga po na sa batas po ng mga Israelita nung lumang tipan na pag merong lumabag sa utos po ni Moses, kautosan ni Moises, at meron pong nagpatotoo na 2 o 3 saksi, ay walang awang pinapatay po yung tao dahil sa kanya pong paglabag. Kaya po, how much more po dito na sinabi po dito na sa bagong tipan naman ay gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong mahamak sa anak ng Diyos. Sa kanyang dugo na naging simbolo ng bagong tipan. Yung blood niya, yung blood of the covenant. At yung sabi po dito, ang lumalait sa mapagpalang spirito. Yung sa English po, yung the Spirit of grace, because the Holy Spirit is the grace of God also to us. Na meron tayong biyaya ng Diyos, meron tayong banal na spirito sa ating buhay, at atin po itong nalalait at nalalapastangan natin yung dugo po ng Panginoon Jesucristo na siyang naging kabayaran sa ating bagong tipan. Kung noon ay dugo ng hayop, ngayon po ay ang dugo ng Panginoon Jesucristo. Kaya po nalalapastangan po ito, nalalait po ang kanya pong banal na spirito pag ang tao po na nakatanggap na po at nalalaman ang katotohanan, ngunit sinasadya pa rin po ang pagkakasala. Yun po ang katotohanan. Kaya po ito po yung turo po ng Biblia po sa atin. Dito po sa topic natin na walking in the light ay dinaanan po ito ni John. Yun nga po about sa pagkakasala, meron tayong defender ang Panginoon Jesucristo. Ngunit, ay sabi po niya, wala daw po, no one who lives in Him continues or keep on sinning. No one who is born of God keep on sinning. So, yun po yung tinuturo po naman ni John. So, naalala ko po,
napakahalaga po ng liwanag po ng ating Panginoong Kristo sa buhay ng isang tao. Yung una po niyang ipinangaral yung pagsisisi sa Matthew chapter 4 verse 17. Ngunit bago po niya ipinangaral, describe mo na po kung ano pong klase ng mga tao yung pinritchan po or pinangaralan po ng Panginoon tungkol sa pagsisisi. Ito po yung matatagpuan po natin sa Mateo chapter 4 verses 15 to 17. Ito po ang sabi. Ito po ay prophecy na po noon ni Isaiah. Lupain ng Sibulon at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Yun daw po mga tao na nasa darkness or sa kadiliman, nung dumating na po ang Panginoong Kristo upang mangaral po sa kanila, ay ang mga tao daw pong yon ay nakakita ng great light or maningning na ilaw. Yung mga tao pong nandun sa shadow of death, yung nakatira sa lilim ng kamatayan, ay sumikat ang liwanag. A light has dawned. Sumikat po ang isang liwanag. At yun po ay that light, that great light is no other than our Lord Jesus Christ. At doon po siya nagsimulang mangaral na sinabi po niya, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. At yun po yung kanyang unang ipinangaral sa mga tao is about sa pagsisisi. Kaya po makikita natin dito na ang tao po nasa kadiliman ay nandun po sa buhay na talagang nasa lilim ng kamatayan, ay ang kailangan po niyang gawin ay walang iba kundi ang magsisi, ipahayag, i-confess, humingi po ng tawad sa Diyos. Dahil siya po yung ating defender. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Siya po yung ating defender, ang Panginoon Kristo. Kaya po mapapansin natin dito sa sinulat po ni John na talagang yung mga tao po na hindi nagkiklaim na si Jesus ay He was coming from the flesh at hindi naniniwala na ang Panginoon Jesus ay ang Kristo o ang tagapagligtas, ay sinabi na talaga ni John sila yung mga taong antikristo. So, alam po natin na may mga ganung relihiyon o grupo na hindi kiniklaim na si Jesus ang tagapagligtas. Ay tawag po ni John doon ay mga antikristo. Dahil talagang ang Panginoon sa Kristo po yung ating defender, the righteous one, yung ating pong kailangan sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay. At may sinabi rin naman po dito po si John, ating pong basahin na sa John chapter 1 verses 4 to 9 about that light ng Panginoong Kristo. Talagang kailangan natin lumakad sa liwanag ng Panginoong Kristo. Kailangan natin sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Sundin ang kanyang kalooban. That we must walk as Jesus did. Sabi po ng John chapter 1 verses 4 to 9. Ito po ang sinasabi. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw,
at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Ang Panginoong Kristo po ay ang ilaw. At ang ganda po nung sinabi po dito ni John na nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At ang buhay po na nagmumula sa Panginoon ay isang ilaw ng ating buhay. Sinabi po niya sa bandang huli na ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Ang Panginoong Kristo po ang ilaw ng ating buhay. Siya po ang ating kailangan. At kagaya nga po ng purpose po kung bakit po ito sinulat ni John, ang first John ay upang yung kanilang mga narinig at nakita ay maipahayag sa atin. Magkameron tayo ng pakikipag-isa sa Ama, sa Panginoong Kristo. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Actually, sinasabi po dito na ang buhay na walang hanggan ay nasa Panginoong Kristo. Wala po ito sa atin. Ito po ay nasa Panginoong Kristo. Siya po ang magbibigay sa atin ng buhay na iyon. Ng buhay na walang hanggan. At ano po ba yung application nito bilang mga mananampalataya, bilang mga na once na naliwanagan din, tayo mga naliwanagan, na enlightened ng truth, tayong nakasaksi, nakaranas din po ng liwanag ng Panginoong Kristo, ay ano po ba yung dapat nating gawin or practical ways or application na kailangan natin gawin? Sinasabi po dito ay hindi po ito isang bagong utos. Sinasabi po ni John. Ay, sabi po ni John sa 1 John chapter 2 verses 7 hanggang 11. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakita rin naman sa atin. Siya po kasi yung tunay na ilaw na nagliliwanag na po, nagsashine na, at ito'y nasaksihan po natin sa kanyang buhay. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat bulag siya ng kadiliman. Binulag siya ng kadiliman. Mga kapatid, ang tinutukoy po dito ng writer po ay kung tayo po ay nagsasabi na we walk in the light, we must love our brothers. Ito po yung tinutukoy po ni John na sabihin po niya na kung atin pong sinasabi, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Kung titignan po natin ay talagang tinuturo po niya sa atin paano magpatawad, paano po wag mapuot, magka meron ng puot or galit. Mas matindi na po yung puot, galit o hinanakit sa ating kapatid. Ay, yung sabi po ng Biblia, kung tayo po ay meron pa nito, ay tayo po ay nasa kadiliman pa.
Pangalawa po ay sinabi po niya na ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Kung tayo po ay nagmamahal, bilang mga magkakapatiran, nagmamahalan, tayo po ay nasa liwanag ng ating Panginoon. At hindi tayo nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. So, yun po yung nasa liwanag po na umiibig sa kanyang mga kapatid at hindi nagiging sanhi ng pagkakasala ng hindi nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. At sapagkat nakakaawa po ang sabi ko dito, ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. So, ito po yung nag-focus sa atin na mapunta rin po sa kadiliman ng ating palang puot sa ating mga kapatid. So, bilang pagtatapos po nitong ating pag-aaral o mensahe po ng Panginoong Jesucristo sa atin, ay Panginoon po makakapagbigay sa atin ng hingin po natin sa Panginoon ng personal na application po nito sa atin. At po ang ating narinig ay mula po sa Biblia. Ito po ay naging mensahero lang po. At higit sa lahat ay ako rin po ang number 1 kailangan mag-apply po ito sa aking buhay. Kaya po ito sinulat po ni John upang ipahayag niya sa atin yung kanyang nakita at narinig. At hindi po ito madali bilang isang mga mananampalataya at Kristiyano. Kaya po meron po tayo laging great example na pwede natin gayahin at talagang kailangan natin gayahin or tularan. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo. Salamat po sa gabing ito. Sumaatin po ang kagandahang loob at kapayapaan ng ating Diyos, ng Panginoon Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen.